Hindi lang po yan si Senadora Risa Hontiveros ang nananawagan ng extradition niya. Hindi rin lang yung grupo ng Akbayan doon sa Kamara. Ang pinakahuli na naghayag ng suporta na dapat i-extradite si Kibuloy sa United States of America ay ang chairman mismo ng House Committee on Human Rights. So ibig sabihin nito, kapag may pinasang resolution sa Kamara in support sa extradition ni Kibuloy, at kapag may naipasang resolution din sa Senado in support sa extradition ni Kibuloy, ano na ito mga kabunyog, mga kababayan, malaki ang posibilidad na nito ma-extradite ito. Ngayon, karma na ito ngayon kay Kibuloy. Bakit nasasabi nating karma? Yung kasing mga abogado niya tulad nila Attorney Torion, yung mga DDS tulad ni dating Congressman Jing Paras, sa halip na lumaban na lang sila ng patas, ipaglaban nila yung kaso ni Kibuloy, gumagamit sila ng mga paraang hindi maganda. Halimbawa, kinakasuhan nila si Risa Hontiveros. Kinakasuhan nila na nagbayad daw ng mga testigo laban kay Kibuloy doon sa pagdinig ng Senado. Yung isang testigo ay ginamit nila, pinalalabas nila na si Senadora Risa sa pagdinig tungkol sa kaso ni Kibuloy sa Senado ay nagbayad ng mga testigo, milyon daw ang binayad. Ginagawa nila yon o ngayon nag-backfire. Mas matindi ngayon ang problema nila. Si Senadora Risa kayang lusutan yung na yon. Yung
kaso nilang isinampa kay Senadora Risa sa isasampa sa Ethics Committee. Kayang-kaya ni Senadora Risa ang lusutan yun. Pero itong request ng Amerika na i-extradite si Kibuloy, mahirapan nila itong lusutan. O ito, tingnan nyo, may statement ang kamera, mga kabunyog, mga kababayan. O yan hindi may statement. Si Abante, Abante says Kibuloy extradition a step in upholding justice. Ibig sabihin, ang kamera, yung yung House Committee on Human Rights, may pabor na i-extradite si Kibuloy. Kapag nag-sponsor itong si Congressman Abante, kapag nag-sponsor yan ng resolution sa House in support sa extradition ni Kibuloy, magiging malakas na ngayon ang panawagan na i-extradite si Kibuloy. Malamang yan na yung magiging stand ng gobyerno. Susundin na yan. Kaya ito, karma. Karma dahil yung ginagawa nila kay Senadora Risa, nagbabackfire sa kanila. Mas matindi pa. Mas matindi pa. At ito, mahirap na pahindian ng gobyerno itong pag-extradite kay Kibuloy. Bakit? Ay kasi nakalagay pala doon sa treaty natin sa US Yung extradition treaty natin, yung Article 11 pala doon, ang nakalagay, kahit pa may kaso halimbawa sa Pilipinas, ang isang pinapa-extradite, kahit pa nga nagsiserve na ng sentence, pwedeng temporarily isurrender para mapanagot din doon sa isang bansa. Kaya, kumbaga, yan ang ini-invoke ngayon ng Amerika, ng United States, yung provision na yun na Article 11. Ibig sabihin, may legal basis. Ang akala ko noon, walang legal basis. Pwede kasing sabihin natin, hindi pwedeng i-extradite yan kasi may kaso pa sa Pilipinas, saka naghihiring pa. Hindi Ang problema, mayroon pala tayo doon sa RP-US Extradition Treaty, may nakalagay pala doon Article 11. Kaya hindi natin pwedeng hindi sundin yun. Kasi commitment natin yun. International obligation natin yun. Kaya, mahihirapan na hindi sundin yun. Kaya itong pag-extradite kay Kibuloy, halos sa tingin natin, ganyan yung magiging stand na ng gobyerno dyan. Lumalakas pa naman ang panawagan kahit sa Kamara, tulad nung kay Congressman Benny Abante. Si Senadora Risa naglabas na ng kanyang pahayag na ang stand niya ay dapat i-extradite si Kibuloy. Pag in-extradite si Kibuloy sa United States, ang kanyang mga ari-arian at ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI, pwede yang ipa-freeze ng US. Mamumroblema talaga ng malaki sila Kibuloy. At doon sa Amerika, mahirap nilang maimpluwensyahan doon ang hustisya doon. Alam nyo, kasi, naging yung pag-aakala ni Kibuloy, na walang mangyayari sa kanya, kahit marami siyang ginagawang krimen. Halimbawa, mga kabunyog, mga kababayan, ang kaso ni Kibuloy sa Amerika, ganito ang kasimple yan Ang kaso niya sa Amerika ganito. May mga galing sa Pilipinas, pwedeng mga bata, mga minors, babae. Mayroon ding mga babae na na legal age na, pero mga dalaga. Yan ang pinapadala doon sa Amerika. Pinapadala sa Amerika. Hindi naman nakakahindi yung mga galing sa Pilipinas kasi anak ng Diyos si Kibuloy, yun ang pagkakakilala nila. Kaya yung mga pamilya, lalo na yung mga pamilya na talagang sunod-sunuran sa gusto ni Kibuloy, pag sinabing yung anak ay ipadala doon sa Amerika, pinapadala talaga nila yung anak nila doon. Lalo na yung mga minor na magaganda, mga dalaga, pinapadala doon. Ngayon, paano nila nalulusutan yan? Ang visa niyan, sa immigration niyan, may contact na sila sa immigration, may tagalakad na.
may tagalakad na. Kaya nakakalusot sa immigration. Pagdating doon sa Amerika, ano ang trabaho ng mga bata na yan at mga babae? Dahil naniniwala sila na si Kibuloy ay anak ng Diyos, karangalan daw na kapag gabi ay paglingkuran mo si Kibuloy. Kaya yung mga yung mga bata, mga minor, sila yung naliligo kay Kibuloy, tumatabi sila kay Kibuloy, sila yung nagdadamit kay Kibuloy. Kasi para sa kanila, yan ay paglilingkod sa anak ng Diyos. At yang ang iba doon, kung hindi man kaya may nag-i-engage sila sa sex kay Kibuloy. Yun ang lumalabas doon. At inaatasan itong mga galing sa Pilipinas na mga miyembro, mga karamihan minors, karamihan babae, namamalimos sila doon sa Amerika. At kapag marami ng namamalimos na pera, kung ilang pung libo o daang libong dolyar na yan, lalanding na ngayon yung eroplano ni Kibuloy doon sa Amerika. Kukunin na ngayon yung dolyar na yon, dadalhin sa Pilipinas. Kaya, in short, ano ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika based doon sa ganon? Unang-unang kaso, sex trafficking. Sex trafficking. Kasi ginagamit yung mga bata, yung mga minors, yung mga babae, parang sex slaves ni Kibuloy doon. Kasi si Kibuloy pumupunta sa Amerika. Kasi mayroon siyang mga properties doon, ang kanilang simbahan. Pagpunta niya doon, para siya doong hari na pinaglilingkuran nitong mga galing sa Pilipinas na mga dalaga, babae. Kaya yung kaso niya, sex trafficking, human trafficking, sex trafficking. Yan ang unang kaso niya. Pangalawang kaso niya, human trafficking kasi pinagpapatrabaho yung mga tao mamalimos, persahan na pinapalimos para makaraise ng pondo. Yun ang pangalawang kaso. Ang pangatlo, fraud. Kasi nga yung mga visa, dinadaya nila. Mayroon na silang mga kontak sa loob ng US immigration. Mayroon na silang mga tao na tagalakad ng mga visa. Yun, fraud yun, fraud. At ang isa pang kaso, kapag marami ng dolyar, ilang pong libong dolyar na yan, ilang daang libong dolyar, darating na yung private jet ni Kibuloy, kukunin na yun. Ang kaso niya naman doon, bulk smuggling ng dollar. Yung bultong paglalabas ng dolyar, bawal yun sa Amerika. Kaya ang daming kaso ni Kibuloy doon. Ang daming kaso. Kumbaga yung nakita natin, yung mga sinalaysay natin, yun. Na-indict na si Kibuloy doon, magsisimula na ang paglilitis, kaya lang para malitis siya, kinakailangang madala siya doon. Kaya rini-request ngayon ng Amerika na dalhin siya doon. Ngayon, yung mga kaso niya na yan, mahirapan niyang malusutan yan. Mahirapan. Sa Pilipinas, pwede pang kasi nai-influence siya dito, nababayaran ang mga huwes dito sa atin. Pero sa Amerika, mahihirapan. Kaya actually, mahirap nang makalaya ito si Kibuloy. Kahit pa ma-acquit siya sa Pilipinas, dahil may kaso siya sa Amerika, i-extradite siya doon. Pagdating doon, makukonvict siya doon sa Amerika. Ang tibay ng mga ebidensya sa kanya. Hindi mo naman pwedeng sulsulan o bayaran ang justice system ng Amerika. Kaya lahat ng mga nangyari kay Kibuloy, yung karangyaan niya, may private jet siya, may mga marami siyang mga properties, ari-arian, marami siyang sasakyan, may private na helicopter siya, ang lawak ng kanyang mga ari-arian, malapalasyo ang kanyang tirahan. Hindi niya na lahat yan ngayon mapapakinabangan. Hindi na. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yan na. So ngayon, lahat ng ito na mga nangyayari sa kanya, lalo na itong extradition niya, karma yan. Karma. Kaya ito mga kabunyog,
Hmm? At sabi nga ni Senadora Risa, dapat lang na i-extradite si Kibuloy kasi at least doon sa Amerika, malaki ang posibilidad talaga na makukonvict siya, mapapanagot siya. Dito kasi, malungkot man pero magagamit niya dito yung kanyang impluensya, yung kanyang kayamanan, kaya niyang pagalawin ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan. Mayroon pa rin silang impluensya dito sa Pilipinas. Nakita natin yan yung ginawa nila kay Senadora Risa na kakasuhan sa ethics ng Senado. Dahil doon sa di umano, pagbaya daw ni Senadora Risa ng mga testigo. Na alam naman nating hindi totoo. Kaya lang dahil nga makapangyarihan pa si Kibuloy, makapangyarihan ang pera niya, makapangyarihan ang mga connections. Kaya sabi ni Senadora Risa sa statement niya, mas tama na para hindi niya magamit ang kanyang impluensya, pera at kapangyarihan, doon na lang siya sa Amerika. O yun. O yan mga kabunyog. Yan ang ano. Ngayon din, yung Kamara, nagsalita na rin si Benny Abante, suportado nila ang extradition ni Kibuloy. Kaya dumarami. Yan po mga kabunyog. Abante says Kibuloy extradition a step in upholding justice. Yun. Kaya ito, malaki na ang posibilidad dito na ma-extradite ito si Kibuloy. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, ha? Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.